Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for August 12 to 18, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Ayan. So, let's see, Libra, what's coming to you this week, August 12 to 18, 2024. Your overall energy, wow, the Fool. Malaya. Masaya kayo kasi nakalaya na kayo. Ano ba tong limitasyon na to? Oo. Ngaring ngayon, you are on your own. You have your freedom na magawa yung gusto mo. And some of you are starting all over again. Pero masaya kayo dito sa pagsisimula na to. Your challenge is the Empress. So, pwedeng ang isa sa challenge ninyo yung resources ninyo, lalo na kung nagsisimula kayo. Halimbawa, bumukod ka sa family mo. O, syempre, challenging yung pagsisimula na yan. Although, masarap sa pakiramdam na walang makikialam sa'yo, may kalayaan ka. But at the same time, ano rin, meron ka ring mga kailangang i-produce para sa sarili mo. O kung bumubukod ka, meron kang bagong place, challenging yung mga resources mo, pwedeng kailangan mo bumili ng bagong mga gamit. Oo. Some of you naman, kung kayo ay buntis or merong buntis sa family, kailangan ng extra attention, okay? So, that is a specific message. Lalo na kung medyo maselan ang pagbubuntis nito. Okay? Let's see your opportunity. You have the Eight of Swords. So, as an opportunity, ito na nga yung opportunity mo na lumaya sa limitasyon na meron ka. Kasi pwedeng maraming mga tao na nakikialam sa desisyon mo. I mean, kapag syempre, no, hindi ka pa ganun ka-experience, meron at meron talagang magbibigay ng advice or ng, alam mo yun, tutulong sa'yo. But, darating yung time na alam mo na yung gagawin mo and minsan nakaka-stress yung masyadong marami nakikialam. So, for you, you're going to break free from that, no? Your blessing, Nine of Swords, as a blessing, kung ano man tong stress, nagpapastress sa'yo ngayong week na to, matatapos na rin yan. Okay? Andito na ang liwanag, andito na ang simula, ang sunrise. Ayan, sumisikat na ang araw. At kung kayo ay nagkakaroon ng challenges sa pagtulog, no? So, maaaring magagawa nyo ng paraan yan ngayong week na to. Meron kayong mga gagawing activities or maybe taking some medicines para maiayos nyo ang inyong sleeping habits. So, sa inyo namang money, career, finances, you have the Knight of Wands. Explore. Meron kang i-explore. Kaya siguro parang may freedom para sa'yo ngayon. And itong i-explore mo sa career mo, sa business, this is going to be very successful. Oo. Kaya yung iba sa inyo na parang you feel like there's a limitation, ito na yung time na mas maglakas loob ka na sumubok ng bago kasi hindi mo siya pagsisisihan. May celebration dito eh. This will bring you more opportunities sa career mo. Mas marami kang maipupundar. May mga travel opportunities, incentives para sa'yo sa career mo. Yung iba sa inyo, you're going to express yourself sa pamamagitan ng design, creative design, creative arts. Ayan, you're finally discovering your talents, your skill set, at mas nag-open yan ng mga possibilities sa'yo sa career mo. At alam mo yung feeling na parang nakawala ka sa hawla. Oo, tapos na-realize mo na ang laki pala ng mundo. Ang dami mo palang pwedeng ma-explore. Na dati, you have so much, ang dami mong limitations
Akala mo hanggang dun ka lang, akala mo wala ng pag-unlad, akala mo wala ng paglago. Pero the moment na naglakas loob ka na sumubok ng bago, nag-step out ka ng comfort zone mo, hindi mo akalain na napakadami palang oportunidad na pwedeng dumating sa'yo. Ayan o, there's a celebration. And hindi lang to para sa sarili mo, para rin to sa mga mahal mo sa buhay. They will also benefit from your success. Maishishare mo rin yung mga blessings mo sa kanila. Sa love life, you have the World, the Two of Swords, and the Hanged Man. Yung iba sa inyo, itong freedom na to, freedom sa isang relationship na wala nang pinatutunguhan. Okay? Maaring na-realize nyo na hindi na nag-grow yung relationship ninyo, yung parang stagnant lang na okay, magjowa kayo, pero hindi na kayo nangangarap para sa future ninyo. Wala nang plano. Maaring ikaw, wala ka na rin plano sa person mo, or yung person mo, walang plano sa inyo. Parang pakiramdam mo, anong dahilan, bakit nagsistay ka pa? So, yung iba sa inyo, this is a major decision na gagawin nyo, but the moment na makapag-decide kayo na umalis at lumaya, ang sarap sa pakiramdam kasi alam mo yung feeling na marami ka pang pwedeng magawa at ma-achieve sa buhay mo. Let's see, ano pa. Oh, yung iba sa inyo, baka meron kayong bagong makikilala. May bago kayong makikilala na kung saan parang meron kayong certain connection ng person na to. Ayan o, yung iba sa inyo, tatalikod na kayo sa person from your past. Pwede kasing yung person from your past will try na ayusin pa yung relationship ninyo. Pero parang feeling nyo, it's too late. It's too late to apologize. Oo, minsan ganun na nagigising yung isang tao sa kakulangan niya. Tapos, huli na yung lahat. Kasi, matagal na palang nakamove on yung isa. Yung nag-move on habang nasa relationship para pag totally nag-separate, mabilis na lang siyang, magpatuloy sa buhay niya. Ganun yung nasa-sense ko para sa iba sa inyo. And I feel like this is what you really deserve. Kasi pwedeng matagal mo na tong pinag-isipan, tapos binibigyan mo ng chance ng person mo na ayusin yung sarili niya, ayusin yung future nyo, pero parang wala namang nangyayari. And then you finally decided na, okay, it's time to go. It's time to free myself and look for new opportunities at explore yung iyong sarili. You are very much connected to the source. Yung iba sa'yo nagkakaroon ng spiritual awakening. A lot of realizations. And you are healing from that trauma. You are healing from your past. And you really know what you want. No? Itong energy ng sexuality nito is knowing what you want in the relationship. Yung totoong ikaw. What you really need in a situation, in a relationship. Pwede kasing, yung iba nasa isang relationship na beneficial lang, kaya nagsastay kasi may benefits. Pero, dumarating sa time na yung benefits na yun, hindi na yun sapat para mag-hold ng relasyon. Kaya umaalis. Okay. So, problems to be solved. Meron kang mga problema na masusolusyonan mo. Yes, that's good. Normal naman sa atin magkaroon ng problema. Ang importante is, kaya natin bigyan ng solusyon. Diba? Plenty of material things. Wow, ang daming blessings for you. Libra. Nag-uumapaw. Oh, hindi kayo mauubusan. Maraming blessings. Be careful. Do not take risk. Itong risk na to, well calculated dapat, no? Hindi naman pwede na ibubuhos mo lahat, itataya mo lahat, na wala na matitira sa'yo. Well calculated risk lagi.
Oo, sabi nga ni Warren Buffett, do not put all your eggs in one basket. So, ihiwa-hiwalay mo para just in case hindi mag-work yung isa, meron ka pang eggs sa ibang basket. 'Di ba? Oo. So, whatever kung ano man 'tong ite-take mo na risk, whether sa career, relationship, alam mo dapat yung ginagawa mo at hindi mo ibubuhos lahat para may matitira pa sa'yo. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.